Samantala, paimbestigahan na ng Senado ang umunoy pagtatapon ng libo-libong litro ng dumi sa Subic Bay ng isang tanker na contractor ng US Navy. Pero giit ng kumpanyang may-ari ng tanker, hindi sila saklaw ng SBMA dahil nakapaloob daw ang gawain nila sa Visiting Forces Agreement. Saksi si Julio Segovia. Oktubre 15 nang isumbong ng mga residente at negosyante sa loob ng Freeport sa SBMA ang tila oil spill daw sa Subic Bay. Nang inspeksyonin, daang-daang libong litro ng domestic waste pala at bilge water o magkahalong tubig at langis ang lula ng tanker na MT Glen Guardian, barko ng Glen Defense Marine Asia, isang Malaysian company at contractor ng US Navy. Of course, we tested the samples there. We had it tested by Subic water. And of course, the sewage showed very high levels of toxicity. Then there were allegations that it was being dumped in Subic Bay. Bagamat hindi mamatiyak ng Subic Water and Sewerage kung toxic o hindi ang mga dumi, lumabas daw sa kanilang lab test na delikado pa rin ito. Ang ilang environmental organization sa Subic nababahala. Kung totoong toxic waste daw ang mga ito, hindi biro ang mga idudulot na sakit. Ano bang pagkakaiba nito sa dumping ng waste ito sa isang massacre ng isang town? The only difference is the time. Yung massacre is bigla, ito slowly but surely. You suffer all kinds of illnesses bago ka finally matepok. Pinagpaliwanag na ng SBMA ang Glen Marine Defense Asia. Pero iginiit lang nitong hindi sila saklaw ng SBMA dahil nakapaloob ang gawain nila sa Visiting Forces Agreement o VFA. Ang katwirang ito, pinalagaan di lang ng SBMA, kundi pati na ng VFA Commission at ng Department of Foreign Affairs. Nobody is exempted from the environmental laws of the Philippines. And Glen Defense provides these services to their ships at malalaking barko nila. Kinokolekta yan. And they're supposed to dispose it according to international rules. This company is not U.S. personnel or part of the U.S. armed forces. So it cannot be covered by the VFA. Sa ilalim ng Marine Pollution o MARPOL regulation, hindi maaaring magtapon ng tubig na may halong langis sa dagat, maliban kung mabigyan ng permit ng Coast Guard dahil sa emergency. Kailangan din ng permit para maitapon ng domestic waste 12 milya mula sa baybayin o 3 milya kung dumaan sa water treatment. Inaalam pa ng SBMA kung may permit ang MT Glen Guardian. If it is proven that in fact the waste was dumped in Subic Bay, I think that is a basis for a cancellation of their authority because that is a clear violation of SBMA rules. Nobody is allowed to dump here. Pinagpapaliwanag na rin ng Ecology at Seaport Department ng SBMA kung bakit agad nakalabas ng Freeport ang MT Glen Guardian nung mismong araw kung kailan hinihinalang nagtapon ito ng dumi sa Subic Bay. Sa susunod na linggo, ilalabas ng SBMA ang resulta ng investigasyon. Ang US Embassy, gagawa raw ng tamang hakbang depende sa resulta ng investigasyon. Hiwalay na investigasyon naman sa Senado ang hihilingin ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa ihahaing resolusyon sa Lunes. Wala pang tugon ng Glen Defense Marine Asia sa issue. Mula sa Subic Bay, ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.